Good morning mga friends and welcome to another episode of Chase Sanity! Yes! It's a brand new day here in Amsterdam and today we will try a lot of things. Right now, papunta tayo sa Waterloo Market. Ayun yung flea market dito. I think open siya ng weekdays kasi yung isang flea market na sinabi kahapon during the tour. Bukas lang pala yun over the weekend lang. So ngayon na-try natin yung Waterloo Flea Market. Try natin siya. And then after that, later in the afternoon, 1:30, we have our countryside tour. Ayan siya. So dyan ko siya binook. Hindi ko ma-pronounce, basta yan. Ayan yun. So nandito tayo ngayon, naglalakad tayo papunta dun sa flea market. Nandito tayo sa Chinatown kasi baka may mapag-breakfastan kasi it's almost 10 a.m. Hindi pa kami kumakain, kape-kape lang din. Ang ganda ng morning naman dito sa Amsterdam. Ang dami nilang bike, oh. Puro bike. Kasi mga tao, lagi sa initan kasi nga ang lamig. Ah, ito na. Dito nagdaan yung, yung tour namin dito rin nagdaan kahapon. Ayan, ganyan, oh. Ayan, ganyan din kami kahapon. That was where we yesterday was Correct. So ayun yung flea market. Doon tayo. So ito yung river, tapos ito papunta na to na Waterloo Flea Market. Let's see kung bukas na sila. Yung ibang bars, karamihan, sarado pa. It's already 10 a.m. So hindi pa sila lahat bukas. Oh, I can see mga paninda, oh. Hindi pa ata bukas. I think they're not yet open. Or they're still setting up. Hindi pa sila bukas. O, nagbubukas pa lang, mga mare. Tanghali na sila gumising dito. Ayun na yung mga bills. So, 10 a.m. na. So, nagbubukas pa lang sila. Siguro magba-breakfast muna kami somewhere here. Ayun yung mga jacket, oh. Tapos ikot uli ata tayo. Pagbukas na sila lahat. So, nagbubukas pa lang eh. So, it's 13 degrees today. But it feels like 14 kasi nga may araw. Yes. Or sanay na ako sa lamig. Sanay. Ito yung outfit natin today. Picture na ako kanina, ito yung picture ko. Ayan ang outfit natin for today's video. Ayan, open na yung iba. Pero maganda ito mamaya pag talagang open yung wagwagan, no? Wagwagan! So, nandito tayo ngayon sa Bagels and Beans. Sa corner lang dito nitong Waterloo Line. Ito yung flea market sa harap natin. Nagkaset up na sila. So, siguro by 11, no? Tapos na sila. Mag-breakfast muna tayo dito. Ito na ating coffee. Nakahiwala yung caramel syrup, pa. So, ilagay natin yung caramel syrup. Here's our panzanella salad and then ayun bagel. Matigas kasi ng bagel eh. It's hard. Panzanella salad. That's it. Okay, it's 11:30 and let's start the flea market. Dito tayo mag-start sa pinakadulo. Ayan. Ito naman ay mga gamit sa kusina at mga libro. Ayan. Ay, basag-basag yung iba. Kano kaya ito mga to? Ayan o, mga libro. Sa mga gamit sa kusina naman doon. May nakita akong wallet ang ganda. 4 euros or 270 pesos. Ito. Nagkasya yung phone ko dito tapos magiging wallet na rin siya. May strap ako sa bahay eh. So, gamitin ko yun. Ang ganda oh. Leather na parang gamusa.
Wala akong cash, no? Cash lang dito sa flea market. So, pag una kayo dito, kailangan may cash kayo, mga Mars. Mamaya mag-withdraw. Ito naman mga camera. Oh, ang galing. Mga digicam. So, ayan lang yung kanal sa gilid. Oh, shoes. Oh, shoes may. Makakita ka rin ng mga branded dito. Ayan. Ano na ito? H&M. Ang ganda niya, oh. Magkano kaya yung ganito? Pag ako nakakita talaga ng Prada dito, sabi ko sa inyo. Ay, ang ganda rin na ito. 5 euros, 336 pesos. Check naman natin dito naman. Puro jacket ano, kasi nga winter, pag winter na. Kaya siguro puro jacket yung binibenta ngayon. Puro leather. Mga action star naman dito. So dito parang normala na dito. Medyo mahal na dito, mga nasa 15 euros na. So ito ata mga tiyanggian na to, hindi na to yung flea market. Katulad nun! Ayun! So nasa labas, ito yung mga totoong flea market. Ito yung sinasabi ni Paul na dito daw sa labas yung flea market. Tapos ayan, tiyanggian. So mas matataas ang mga price nila dyan. Ito tingnan natin dito. Ay oh, katulad yan oh. 1 euro. 1 euro to girl. Pati ito 1 euro. Uy, magwagwagan tayo. Mare, 15 euros. Oh, nasa 1,000 pesos. Pati yun oh, yung LV. Ito 20 euros naman itong Prada. Medyo may stain siya. Uy, ang mahal doon. 25 euros yung jacket na yun. Balik nga tayo doon sa isa. Doon sa pinanggalingan namin kanina. Doon 5 euros lang yung jacket. For the jacket? Different? Different prices? Yeah, different. Okay. Iba-ibang jacket. Iba-ibang presyo pala. Ayan nga natin. Ito. Red jacket para kay Atari. Ay, sweater pala itong mga to. Okay, tingnan na sweater. Bumalik tayo dito kasi mas mura dito. Nakakaloka doon. Mahal 25 euros. Dito 5 euros lang yung mga jacket. Sana nandun pa. Oh my God! May tao doon. Sana hindi nila nakita yung jacket. Well, at least alam na natin na mas mura dito. Ito nga, 5 din, oh. Babe, also 5, oh. Ay, mas mura dito, girl. But let's buy that first. 35 pala. 35. No, here, oh. 5 per piece. 15 pala. Sorry. It's 12:15 p.m. So, nakadalawang jacket ako tsaka isang pouch, ano. Si Sir mo, board na board. Gusto rin niya pumunta dun sa Asian store. Bibo, look! Wagwaga na. Hindi na daw. 25 euros naman yan. Gusto rin niya pumunta sa Asian market. Tatangkap sa Asian market and then after that, we'll go na sa aming countryside tour. Ito na yung gusto ni Sir nyo na Asian market. Pasok na tayo sa loob. Kasi hanapin namin yung UFC. Kung meron sila dito. Pero feeling ko wala. Yung UFC na chili sauce. Tignan natin kung meron nga ba dito noon. Wala. Ito na yun. Pero, ay banana. That's banana ketchup. UFC Mang Tomas. Wala sila. Only banana ketchup. Dato puti, ayun. Ayan, nagtanong na si Paul. Ayan. Alright. Ayan na siya. Wala pa rin sila ng UFC. Wala yung UFC. May dato puti, tsaka silver swan. Pero wala nung UFC na dinala ko. So wala yung UFC brand na sweet chili. Try namin yung iba pang Chinese store dito sa may Chinatown. Nalala daw kasi niya meron daw Asian supermarket dito. At meron nga, nakapunta siya dito pre-pandemic. 5 years ago. No,
6 years ago. Ayan, so tingnan natin kung meron dito. Okay, meron din naman masitas for afritada. Oh, see, it has mix for lumpiang Shanghai. Okay. You can mix that Okay. to your hackfleisch. Yeah. And then, oh, you can create your own sweet and sour mix sauce. Oh, Seems so. yeah, you can. And then this is the mix for the afritada. Ah, yung mga liga. Oh. Oh no, it contains garlic. So meron ka parehas. This is the same one babe without garlic. It's pan Thai. I think it's Thai. Tapos meron ganito dito. May dato pati. Oh, pati UFC meron din. May suka pala ang UFC. Oh, amazing. Yung UFC nila dito. Siyempre, banana ketchup. Nalapag na namin yung mga pinamili namin dito sa hotel. And now, maglalakad na tayo dun sa meetup point ng tour. Yung meetup point na dun siya banda sa may Central train station. At nabubulol. So, let's go na maglakad na tayo. Kanina alam nyo, walang kaulap-ulap. Ito yung magawa ng kaulap-ulap. Pero ayan, nagkakaroon na siya ng ulap ngayon. Mga tanghali, nag-start na siya na maganyan. Sana mag-umulan. Pero according naman sa forecast, okay daw yung weather. So, tingnan natin dito sa countryside kung kamusta ang weather mamaya. Let's go! Andito na tayo sa my main road. Nandun yung Central Station. Diyan tayo galing. Tapos, dito tayo sa kabilang side. Ayun yung floating Chinese restaurant. Let's go na. Nandito banda, doon sa loob niyan yung meet up or pick up ng tour. Yung red na daanan, yan ay bicycle lane. So, hindi ka pwedeng maglakad dyan. Dito lang. Naliligaw na kami kasi kung saan pinapupunta ni Kuya, ayaw pa sa akin itahawak yung cellphone. Buti na nakita ako dito kami. Doon kami pupunta dapat, girl. Buti na lang nakita ko. Anyway, yan, dito tayo sa kabilang side. Diyan sa Double Tree by Hilton. Hindi pala dyan. Sa likod pala ng railway. Sa kabilang side pala niya. Andito na tayo sa meetup point. Ayan, Grand Cafe 1884. I think kasama rin natin sa tour tong mga people na ito. Ayan na si Kuya Tour Guide. That is our bus. Windmill Village. Okay, let's go. I would like to introduce him to you officially. His name is Jacques, but you may call him Jack if you want. But Jacques, you can. But Jacques, it's officially French name, but also he's from the south of the Netherlands, so from the mountainous area of the Netherlands. So I'm going to entertain you during the tour. Well, we'll give you a bit more information about the things that you see on the way. Alice, and he decided, okay, Amsterdam. I live here, so Amsterdam is going to be the capital of the Netherlands, and it hasn't changed since then. Were they friendly to you? Always. Polite, very polite. With the politest cyclist here in the world, eh? not entirely true. So strict division to the roads and like the cycle paths here, both to the. If you walk on that, then cyclists may get angry a little bit. Welcome to the Zaanse Schans. So we're going to cross the river Zaan again, and have a look to the left, so you see the windmills in the distance, the old wooden houses over there. Beautiful. And it is possible to visit the windmills. So the windmills you see over there, if you want to visit one, it's €7.50 extra admission fee. But there's also a small green windmill over there. It's part of a spice shop. That shop you can enter for free, and you can see the interior of one of the windmills. So welcome to the Zaanse Schans. Dito na tayo sa Zaanse Village. So yun yung tour guide natin. Si Rob. Ayan, tutur niya tayo dito. Ang galing oh. Sabi ni Rob, yan daw ay mga windmill stones. Pero hindi na ginagamit yan ngayon. So, pala uli natin siya. Huy, ang cute nito. Tinan mo yung mga ducks. Oh, so cute. Ayan oh. Ayan, yung shoemaker. Yung clog shoes.
Yeah, let's go inside. Regional clocks. Ganda oh. Yung mga kabayan tayo dito sa ate. Oh, look. Yung mga lumang ano dati. Lumang clogs. Ay, oo nga. Meron din silang pang ice skating. Bricks Lane. Good afternoon, everyone. Welcome to the wooden shoe workshop. I'm going to show you how to make a wooden shoe out of this piece of wood. This is a piece of poplar wood, and we use fresh green wood, which makes it very easy to cut. And the traditional way of wooden shoe making was done by hand. Wooden shoe makers use big knives like this for the outside shape, and several spoon scoops to hollow out the inside. And to make a pair by hand, it took 3 hours. Now with this machine it takes 5 minutes. So this machine makes the outside shape. It's the same system as duplicating keys. So this is the rough outside. For the inside we use this machine. It's the same system, again we make a copy. The machine is So this is the rough inside. For the last two parts, the heel and the toe, you have to cut by hand. Something like this. Now it has to dry for 4 weeks, and after 4 weeks we polish it with this sandpaper doll, and then you've got this final result. This is for a child of 4 years old. Maybe you think it looks a little bit big, but wooden shoes are big. This is one for an adult. Wooden shoes are very safe. It's official a safety shoe. And the best way to wear them is with a pair of woolen socks. That's nice and comfortable. And with one finger space by the heel. Otherwise you get blisters. So that's how we make wooden shoes. That was my story. Thank you. Ay, pwede dito oh. Hand-paint your own shoe for 30 euros. Ito yung mga sizes nila, ayan o. I think ito ako. Ito ba ako? Ayan, mga sapatos. May plain, may mga painted ones, and all that. So, ang isang pair is 52 euros or 3,511 pesos. So, roughly like that. So, if you want a pair, ayan. Grabe, ang laki oh. Kasi yung buong ano mo, kamay mo. Ganyan na daw yung size ng kay Paul. That's your size? So big, oh.
so big. So upstairs, brothers is 77 euros. Yeah. 77 euros yung sa taas. Bigger size. Bigger size. So here, that one for 100. As ganun daw dapat oh. The correct size is 1 finger space dapat sa likod. Pasalubong ideas. So may mga mugs dito. 405 pesos. Ayan siya. Tapos yung mas malaki, 540 pesos naman ito. Mahal din ah. Pag nagko-convert ka talaga mahal lagi eh. Merong mga club shoes na photo. Para siyang alfombra. So hindi na siya wooden shoes. Kasi hindi na siya made of wood. Ang cute nito oh, pink. Mahal. Nasa siya, 5,000 pesos ang isang pair. Kaya bili tayo niyan, apat. Kaya nag-picture kami dyan. Ang arte namin. Ito yung mga pictures namin. Ayan o. Ayan. At dahil dyan nawala yung tour guide namin, kanina sabi niya, hintayin lang doon namin siya doon sa labas. Sa labas naman kami. Pero nawala siya. Ate, ito si Kuya. Nakita namin siya. that direction. Okay, ito kasama namin to eh. So nakita niya rin kami. Pero wala na kasi ako makita ng mga ka-tour guide namin. Ka-tour namin. So, iniwan niya kami. Ay, ang ganda oh. May mga windmill doon. Tsaka ito pa may windmill pa dito pero hindi umiikot. O baka nandito. Tingnan natin. Ayan, siya yun. Ito talaga kuya ha. Iniwan mo kami. See all you guys here, and my name is Natarika. I will explain you around 10 minutes. After that, we open the door and you can see how many kind of cheese that we have in the store. 3 kind of animals that we cut the milk to make a cheese. But all of those, of course, we call Gouda cheese. One name, Gouda cheese, but different flavor. Alright, okay. After we get the milk from the animal, we put in a container like this separately. After that, we warm the temperature of the milk to 29 degrees Celsius. Because the temperature is very important when I put some liquid, we call microbial rennet. Okay. That they're gonna make the milk thick. So the microbial rennet is the rennet that we got from vegetable. So it's vegetarian, and the 29 degrees Celsius make the milk pasteurized. And then we got 2 parts of this. Imagine this is the container, and below 10% we got curds. This part, of course, we use to make cheese, but the top this water is a liquid, so we could not use for make cheese for sure. But it's very important part that we call whey. So for our company, we use these parts to do something nice. For example, beers, nice. Nice. And the rest is halal and vegetarian. Right? Okay. For a kilogram cheese, I need 10 liters of milk. Right? For example, this size is from 10 liters of milk. So we live here for make a set together for 2 hours. After that, we take it out from that, and then I need to drop here for 24 hours. Salt bath that we call that, including 20% of salt and 80% of water. That's it. So after that, we store the cheese on the shelf like this. This is a long processing because we need to separate the edge of the cheese. So the youngest one is around 1 month. That is ready to eat. But you know, the flavor that I told you, we have many flavor. We add the spice only for the young cheese because they have the less flavor. Let's say that. Yeah. And for the aged one is around 2 years. For the aged one, we don't need to add anything for them. They have their own flavor. And this is 3 years. Yes. Yeah, that you know. But in the shop we have only almost 2 years. Yes, that is. Uy, may free taste. Tingnan natin. What is this cheese? That is? Onions. Onions, okay. Oh, cheese bread. This one, Amsterdam onion. Amsterdam onion. Let's see what is... Oh, coconut.
Thank you. Let's try the organic. So big. Garlic. Garlic is nice. So, sarap pa. Sarap siya. Try natin yung cumin. Lasang, ano? Yung cumin lasang curry. Uy, may beer cheese. Try na. Beer cheese. Try ko lahat except red chili manghang. Oh my god, goat cheese. Ah, lavender, babe. That's lavender. Mabango. Parang medyo, yeah, medyo minty-minty siya. Ito naman, red pesto. Let's try the red pesto. Minty to, ma-herb siya. Ito dalawa. And this one is extra old, babe. Let's try the extra old. Maanggo. Ano may maanggo? Oh, I think I will like this one. Ito, truffle naman. Kasi I love truffle eh. Ay, alam mo, the best talaga ang truffle. The best siya. Ang sarap. Mga goat milk naman to, oh. Yang gold, rosemary thyme. 18 euros. So, 1,200 ang isang block. What's this? Ka. Oh. Ano binigay ni Ate? Ayun. Try natin pa. Ito yung kesong puti. Next is rosemary thyme. Ayun yung pinakatikim niya sa atin. Ito yung green. Ito muna tayo, honey thyme. Kasi chili-chika pa siya. Can I taste gold? Thank you, Chef. Busog na ako dito, te. Ito yung pinagtagay niyo sa atin. Smoke pala to. Hindi ko na maintindihan yung lasa. Halo-halo na siya. Pero lahat sila maanggo. So meron na sila dito set. Ayan o, ang galing. So this is for 2,100 pesos. Meron ka ng set pang pasalubong. Kung ito yung masarap, 1,015 pesos isa. Isang block na ito. Smoked cheese. Bumili siya ng pang snack. Mini stroop waffle at saka cheese. What cheese is that eh? Gouda cheese. So pumunta tayo dito para kumain ng mini stroop waffle ng Gouda cheese while enjoying the view. With cheese, Gouda cheese and fruit waffle. Oh my God! Look! Ang ganda ng view! Look at that! Let's take a picture here. Ayan, laki oh! Yung ginagamit na lang for the milk. Ay, matigas! Gusto ng ice cream ni Sir. So, siya lang. Ako water lang. Di ko ka na mag-ice cream. Girl, ang lamig-lamig. 17 degrees na yun. No? Pero dahil sa hangin, it feels like 15. Are you happy now? Kaya tayo lang sa may mga windmill. May ang hangin sa train. Pero yun yung mga windmill. Ito, under renovation. Pero yun ang galing mo. Lapitan natin. Gano'n siya kalaki sa malapitan. Tignan niyo may yung mga outfit ng mga tao. Diba? Versus outfit. Lokal. Sorry. Nabusog ako dun sa cheese. Cheese yan. Cheese. May datbag kasi ako ng cheese dito. Ayan na. Ang laki nga niya.
Diyan umakyat to. Pero baka may entrance. It's so high up there. Hindi ka baka pwede pumasok. Tingnan natin. Kung walang entrance, pumasok tayo. O di 15 euros pag dalawa kami, girl. 1,000 pesos para ka makaakyat lang dyan. Okay na ako, girl. Dito na lang sa baba. Kita ko naman siya. Kaso 1,000 para makaakyat. 500 ang entrance siya. Isa. Ito, nakalagay 1672. So, ibig sabihin na siya katanda. Ito na yung mga bagong batch na mga nag-tour dito. Oh, kabayan. Yeah. We have the same outfit, right? Kabayan ba? Kilala na niya kapag Pilipino eh. Okay. Make your own traditional chocolate drink. Okay, let's go. They make their own cacao powder here. We will try this. Ay, ang sarap ang init sa loob. Peanut butter. Ah, Oh, Yeah. milk bakes. That is. dark So chocolate. you have your own waffle with that. Yung nasa gitna ng stroopwafel. Ito, 600 pesos to. Grabe. Ah, 5. 5 pala, 600. Pick and mix, babe. 11 euros. So, pwede kang bumili ng sarili mong cocoa powder. Pero 3,400 ang isang kilo, girl. Pero ito, they're from different countries. Ito, Vietnam, Colombia, Thailand, Tanzania, Madagascar, and Cuba. Ay, oh, chocolate wine. Sabi dito, oh, the cacao industry in the Zan region is now the largest in the world. Here tayo magsa-start. Ayan na, start here. Do it yourself. Make your own chocolate drink. Okay, start. So, mix well, tapos go to the counter na for hot or cold milk. So, I want hot. Ala, tignan mo, namuo siya. What did you make, babe? I don't know. How many Just two. That's fine, there's hot water. And this one also open? Tapos sa akin, namuo na naging chocolate po siya. How much water did you put in it? 2. That's fine. Ang galit agad to, oh. Namuo yung akin. Ayan na, namuo siya. Nalagyan naman na ng hot water. Okay lang yun. Ayan, nalagyan niya na ng hot water. Tapos papalagyan natin ng toppings. That'll be €14.80, please. You maybe have the smaller? 1,000 pesos. Ayan, nandito na tayo. Umupo tayo saglit. Ayan. Tapos, ayan ang view natin. Ang ganda. Tapos mamaya magpipicture tayo doon. Ang ganda ng view na yan. Yan, dyan. Ngayon, enjoy muna natin ito. Hot choco natin. Ayan, ganda ng spot na to. Ayan o, lahat nagpapapicture dito. Ayan o, ang ganda o. Uy, nag-CR ako. Nakakatuwa. Kasi may card. Card lang pwede magbayad sa CR. €1 ang CR. Uy, ang ganda ng bahay. Oh. Kabog siguro kung dyan ka natira. Ay, may bahay. May pusa. Ang ganda ng bahay nila. Tapos may bridge papunta ng bahay nila. So nice. Oh, diba? Ito pa, oh. Tapos ganyan yung view mo sa kabila.
Ganda. Ang ganda ng bahay. Tapos may bridge na ganito. Tapos may garden kang ganyan. Diba? Oh, pababa na pala. May ganun, no? Kasi residential area na to. So, bawal mag-ingay. Tumatakbo ako kasi nakalimutan ko picture si Jay Sanity dito. Wait lang, panis na kami na yung bus. Okay, successful na picture si Jay Sanity. Balik na tayo sa bus. Buddy, I hope you had a wonderful time out there. The weather was near perfect. For some of you, maybe a bit too cold, maybe a bit too windy, but this is autumn. This is the Netherlands. So in the Netherlands, we always have wind. Almost. Ito daw, dati itong lake. So, because in the 16th, 17th century, it was also the time that this area was so wealthy because of the industry, because of the shipbuilding. The Netherlands was really a powerful nation. It was Reclaimed land yan. Ayan. much big nature reserves Dating lake. anymore. While we have the dunes at the west coast. In the middle we have the Veluwe National Park. We're back na dito sa Central Station. So pupunta tayo din sa kabilang side. And according to Rob, yung tour guide namin, free daw yan, oh. Yung mga ship na yan, ferry pala, papunta dun sa kabilang side. So punta daw tayo dun sa F3 para pumunta dun sa lookout. Dun F3. Ayan. Ayun na, F2 to. So F3, dun tayo. Ang ganda ng view na to. Central Station sa Malapitan. Dito na tayo! So may mga nagbabike din dito sa loob. So pwede umupo dyan sa gilid or pwede rin dito sa kabilang side. Lahat sila pupunta dito so sumunod na lang tayo. Feeling ko ito yung unahan. Umalis na tayo. Ayan. Tapos tatawid lang tayo pumunta dun sa kabila. Ayan o. Ayan na. Dito na kagad tayo. Wala pang 10 seconds. Ayan o. Kasi na yung lookout. Oh no! May duck! Ala yung duck! Okay, nag-survive naman siya. Diyos ko, tingnan mo, magasagasaan na siya. Relax pa rin siya doon. No? Ayan na! Let's go! Oh, babe, go! Let's go! Welcome to the other side of the river! Uy, may nag-swing sa taas! Ayan o! Ito na entrance ng lookout. May entrance fee ata ito eh. So, ayun yung prices ng ticket. Ayan o. Halos nasa 1,300. Makaakyat lang sa taas, girl. So, ito tayo. We're here in that building. Tapos ito yung kabuuan ng Amsterdam. Look! Ang laki. Ayan yung Central Station. Our hotel. Ayun, nandun. That is our hotel. Ayun. Yan.
Uy, sakto kami. Nagkaroon bigla ng lipila. Sky deck. Asan ang deck? Charis. Nandito na tayo sa taas ng lookout. It's the Adam Lookout. Kaya tayo dito. Ito. Ayan na. Ay, mas maganda dito sa taas. Oh my gosh. Maganda. And the swing is there, you know. Girl, nakakakaba naman. Gusto ko sana ilabas yung camera ko dito pero ang scary. Oh, no phones or camera over the edge daw. So hanggang dito lang tayo. Central Station. Ito na yung Europe's highest swing. Ayan sila, nag-swing sila dyan sa taas. Oh my gosh. Yan o. Kaso ang mahal. Okay na ako dito. So ito na yung QR code natin para dun sa pictures natin kanina. Free siya. Dito pala sa ano, one floor down. Walang hangin, o diba? Kita natin lahat. Glass lang siyang ganyan lang. Mas kita mo pa yung baba. Ay! Oh my God. Yan o. Oh my gosh. Ganda. So, nandito tayo ngayon. Tapos, one level down yung revolving restaurant. Tignan nga natin. Ayan. Malabo. Uy, pwede nyo na masilip yung bahay dito. O, tignan nyo. Ayan o. Oh, bahay na yan, girl. Ayan o, di ba? Pwede nyo na masilip yung bahay nila. Ayan yan o. Ayun. Ayan, bahay nila. Andito pala yung cafe. Oh my God.
Very nice. Oh, pwede ka magpa-reserve. Siyempre, reserve tong corner kasi ang ganda ng position nila dito. Ayan yung view. Ang ganda siguro dito ng sunset. Oh, diba? Ito, free to. Oh, nice, babe. May nakakatakot naman. Tinan nyo. Ang ganda. Ito na! Dito na tayo ulit sa ferry papunta ng Central Station. Ang cute ng underpass, oh. Yung tiles may painting. Ayan, dito na tayo lalabas. Dito tayo magdi-dinner sa Taste of Ramen. Ayan, habang maaga pa at wala pong masyadong nakapila at nakaupo sa loob. So maliit lang itong restaurant, kaya madali siyang mapuno. Mamaya puno na. So the time is 7 o'clock. Ayan, dito tayo. Kakain tayo ng tonkatsu. Ito na ang aking tonkatsu ramen and spicy miso for Paul. Good? You're so red, huh? Very spicy. Mabilis kumain, parang hinikop lang yung noodles. Hindi pa ako tapos. Grabe, ang sarap na mga pagkain nila dito. Anything else? You want one with the strawberry? Yeah, we can share. Yeah. With strawberry. Yes. Oh my God, look. May churros. Hello! Grabe, ibang building dito. Tignan nyo, oh. 1741 pa. Itong building na to. Ayan na, nakabili na kami ng strawberry. Tapos maglalakad-lakad tayo kasi ang dami namin kinain. Plus ito pang dessert. Well, alam mo, sobrang curious ko talaga dito. Ayan, oh. Uy, alam nyo, favorite city ko na tong Amsterdam. Grabe, sobrang saya dito. Mix of different, flavors, all that. I love the weather ngayon. Tingnan mo naman, ito pa ang romantic nito. Ayan, Ayan, tapos over this side, diba, yung red light district naman, ito, ayan, color red. Alam niyo ba bakit color red? So, according to the stories, before, yung mga bahay aliwan dati, secret lang sila. Tapos yung mga girls who are picking up the ang ginagawa nila is that they will roam around the streets. Tapos ang dala-dala nila sa gabi is color red na lamp. So, yung red na lamp na yun, ibig sabihin nun, if you're carrying that as a woman sa gitna ng gabi, you are up for that business. Kaya siya tinawag na red light district kasi nga, i-guide nila yung customer using the red lamp. Mag-aaya sila kunyari, ito, hi sir, halika kasama ka sa akin sir, ganon. Tapos sasama naman to si sir, ganon. Tapos pupunta sila dun na sa bahay na ng mga brodel. Dala-dala niya ang kanyang red light, ganon. So ako ngayon wala akong red light na dala-dala, pero meron akong nabingwit na sir, hi sir. At kami pupunta na sa aming hotel. Ayan na, the Crown Hotel. Ang lamig, guys! Joke lang, hindi pa pala kami uuwi. Meron nga pala kaming 2 free drinks doon sa Old Nickel.
Another chika moment tayo. Before the invention of house number dati dito, yung identifier ng mga bahay is by cobblestone, just like that. So, depende kung ano yung trabaho nung nakatira. For example, bakery ba to? Or butcher house ba siya? Or textile house ba siya? So, meron sila mga gable house that depicts their professions. Ilan pang natitira ngayon dito sa Amsterdam katulad niyan. Ano kaya ang trabaho niya? At ito yung kanyang bahay. We're back sa Old Nickel. Sabihin ng waiter, itong dalawang to, nandito na lang to lagi kapag may free. Oh! Ang saya nila doon. Ayun o. Happy nila. Oh, may party! Ano yan? Gender reveal? Gender reveal ata yan. Gender reveal.